Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Libra, Gemini, and Aquarius. Air signs in short. Energy of air signs. Air. You're not feeling intimidated. Hindi ka kinakabahan. Hindi mo kailangang magtaas ng wall. So that's why you're not doing that. Or hindi ka nagtataas ng wall mo. Hindi ka nagiging guarded. Yan. Hindi ka yung nagiging matapang. Kasi there's red here. Na para bang nagiging aggressive. Hindi ka nagiging aggressive. Yun ang term dyan. Na magtaas ng wall na maglagay ng guard. And you're not committed now. Saan? Long term yung ginagawa mo na yan. And now, you stop doing that. Justice in reverse. Injustice. Kung may ginagawa kang injustice, unfair. Yeah. Injustice, unfair. Yun ang tinigil mo na, hininto mo. Injustice, unfair. O, sino yung gumagawa dyan na unfair, injustice? Air signs. And ito pa, yung para hindi ma-attract ng yung ginagawa mo ng unfair injustice, hindi niya ma-attract yung opportunities, money, huge offer, a committed relationship. Now you stop doing that, yung unfair injustice. That's why nawala na yung deceit sa ginawa mo ng injustice and unfair. Ito ay kung sino lamang ang makaresonate dito na air signs guys ha. Hindi po lahat ay makakaresonate. So, Knight of Swords. Kung kaya maging brave na yung dalawang person or isang person dito na yung ginawa mo ng injustice at unfair. Makapag-take na ng action at maging prosigido na yan, driven, na mag-take na action siguro sa mga goals niya, o kung dalawa sila, so that they will be together na, mag-take na action sa isa, or else sa mga goals niya, o mga gusto niyang gawin sa buhay. And Page of Swords. Interesado na yung ginawa mo ng injustice or unfair na gawin kung ano yung mga gusto niyong gawin. Dati nawala siya ng interest kasi na-manipulate. Na-unite yung ginawa mong injustice, deceit, lies dun sa isipan niya. Ngayon ay interested na siya na gawin kung ano talaga yung mga gusto niyang gawin. Kung ano talaga yung tingin niya magpapasaya sa kanya. Tingnan natin. Yeah. So, ano ang darating sa buhay mo naman? Yung sa'yo, no? Ano naman kasi nagbago ka na din. Ano naman ang mga darating sa buhay mo niyan? New love, new beginning. Parang blessing to. O relationship to. Kasi Ace of Cups eh.
Three of Swords. For clarification of the Three of Swords, pwedeng ex mo yan. Darating sa'yo. Yung inaantay mo na ex mo, darating sa'yo. Ay, magme-message daw siya sa'yo. Oh! Ito, hindi ko alam kung isa lang ba nakaan ng energy ng guide ko. Or marami. Meron din marami minsan. Kasi pinaano ko yun, pinapaklarify sa sa guide ko. Tinatanong ko kung marami ba sa isang reading o kunti lang o isa lang. Siya kasi pupipili niyan eh. Kasi inukaan niya eh. May magme-message. Oh, magti-take na action, may mag-travel. Punta sa'yo. Tama ba? Papunta sa'yo to. Oo, papunta sa'yo. Para bumukay ng pamilya. Ay, wow. What? Ito na, ay nantay mo. Abang-abang ka na. Sulit ang pag-antay mo, sulit ang pag-abang mo. Sulit yan, sulit. Kaya darating na ang iyong mga inaantay o inaabangan mo, inaantay mo. Ano ba yung energy nitong ex mong inaantay mo? X factor. Queen of Wands. Attractive to, charismatic, active, passionate, goal-driven. Strong ang personality. And magre-reach out siya para makipag-reunite makipag-reunite sa'yo. O magre-reach out daw siya kasi makipag-reunite sa'yo. Baka mahilig na mag-reach out. Basta mag-reach out siya. Confident siya mag-reach out. O confident talaga siya. Confident and stable, independent. Pwede may third party nga lang dito or makipag-reunite mo sa Three of Cups. Ha? Makapag-reunite ba to? Makapag-reunite siya sa'yo. Gusto niya, yun ang unay. So, makapag-reunite siya sa'yo. This is your energy, King of Wands in reverse kasi siya Queen of Wands. So, ano kayo, match sana kayo kung upright to, kung wala kayong insecurities. So, tanggalin mo yung insecurities mo para match talaga kayong dalawa. Yung maging confident ka. Baka meron na na-unite sa iba na na energies ng iba na you're not tapping into your own energy ba? Kasi baka may na-unite sa'yo na deceit ng iba pa, energy ng iba pa. Baka meron. Try mo yung yung sa may shorts dyan na para matanggal yung kapangyarihan ng mga mangkukulam sa'yo. Kung meron man, ha? Para maging maging King of Wands yung energy mo. And matahimik na yung isipan ninyo. Matahimik na yung isip ninyo. Mapanatag na yung isipan ninyo. Peaceful na yung isipan ninyo. Makatulog na kayo na mahimbing pag magkasama na kayong dalawa. At maging powerful kayo. Doo. Powerful kayo together nitong person na ito. Na walang magtagumpay na mga walang magtagumpay ng mga against sa inyo. Walang magtagumpay ng mga yung mapatingga kayo. Walang magtagumpay na mapatingga yung koneksyon na para ba yung hindi kayo mag-take na action sa isa't isa. Walang kikilos. Oh. And then walang magtagumpay na palayo kayo sa isa't isa. Paiwas kayo sa isa't isa. Yan.
Walang magtagumpay na masaktan kayo, na ma-unite sa inyo, matusok sa inyo yung kanilang mga spell. Mga kadalasan mga orasyon, hindi. Mga arrows. Arrows ba yan? Arrows. May sinasabi sa Bible na may mga arrows yung kaaway, no? Yung mga enemies. Mga ganong arrows. And ano yung message sa'yo ng person mo na yan, na magkaroon ng new beginning sa inyo? So, possible mangyayari na talaga yan. Yan ang lumalabas dito. Ayon sa guide ko. The Magician. Kompleto na din yung tools niya. At lang. Yan, kumpleto na yung tools niya. At hindi na clouded yung judgment niya. Gusto ko niya mapangasawa. Yan. Pwede din dito sa justice sa iba sa inyo ay kung wala man kang ginagawa injustice or unfair, hindi na kayo ginagawa ng injustice or unfair, or hindi na nagsasucceed yung ginagawa nila unfair or injustice. Yan. And that's why nawala na yung mga deceit, no? Like lies, deception, manipulation sa inyong isipan. And then, hindi na daw siya mag-overthink eh. Kasi sayang siguro panahon, no? Hindi na daw siya mag-overthink, hindi siya maglaan ng panahon kaka-overthink. Instead, mag-reach out na to, may offer na siya sa'yo. Yan. And the Hangman. By the way, upright ba ito? Halang patay. Six of Cups. Kasi mas stagnant ka lang daw siya. Walang mangyayari sa connection nyo sa inyo, sa goal niya. O hindi siya maging matapang, di ba? Red. Hindi siya maging matapang na mag-offer sa iyo, na mag-reach out sa iyo. Kaya mag-raise daw siya para makakapiling ka na. Kaya mag-reach out daw siya kasi gusto kanya makasama. Gusto kanyang makasama sa isang bahay na for sure. Kasi may sa loob ng bahay. Para sa loob ng bahay. Para mangyari na yung gusto niya. Kung ano mang gusto niya mangyari. Or dahil feeling at home siya sa'yo. Para ano ba? Para magkita na kayong dalawa. Mag-date kayong dalawa. Magkita kayong dalawa. Yun. Sa Wheel of Fortune. Para magkita na kayong dalawa. Para mangyari na tong gusto niyo mangyari sa inyo, para swertihin na siya, na makita ka, na makausap ka, makasama ka, or kung nakadistant kayo, para mangyari na yung destiny niyo. Yan. Tapos para magtuloy-tuloy na yung pag-e-effort, pagput ng hard work, para matuloy-tuloy yung gumagana, kumikilos, o yung hindi tingga yung connection, yung relationship nyo, whatever. Para kasama ka na nga niya, o diba, nasan dalawa dito, and dalawa din dito sa Two of Cups. May lovebirds pa. Mukhang ano dito, mukhang mushroom yung ibon. Para masaya na kayo together. Pigilan ng dalawang nagmamahalan na maging masaya. Para masaya na daw kayo. Tapos
The High Priestess in reverse. Wala na makapigil ng mga, gumagawa ng spiritual. Manifestasyon ng spiritual. Madalas mga spiritual to eh. Mga priestess. Mga medium. Mga psychic. Pero, I think hindi naman makapigil yung mga psychic eh. Mga ano yan, mga gumagawa ng witchcraft. Mga nagre-ritual. Nagre-ritual ba itong mga to? Yung mga high priestess, yung in reverse na yan. Yung ba ginagawa nila? Mga nagre-ritual yan. Di ba? Witch, wizard, warlock. Hindi na sila makapigil. Hindi na makapangharang yan sa inyong pagsasama. Yan. So yan, hanggang dito na lang kasi maganda din naman ang ending na. So, hanggang dito na lang. Parang secretary. So, ayan, ito na lang guys.